Farm team na raw ng Converge ang Phoenix at Titan Ultra. Noong mga huling araw lang nagkaroon nga ng trade deals ang Converge sa dalawang team na ito at puro mga bigating players pa ang nakukuha. Sa Titan Ultra, si Calvin Abueva nga ang nakuha nila na ayon sa management siyang pinaka big catch sa lahat. Si Calvin ang una nagpahiwatig sa trade na to at tila ayaw talaga niya sa Titan. Kung pag-uusapan natin ng maigi yan, base sa mga post ni Calvin, iniipit pala siya ng management na wag nang lumabas kaya si Calvin nagmamaktol at todo parinig sa social media accounts niya. Mukhang may problema din daw sa pasahuran ng team na to. Hindi lang masyadong halata. Nung nakita to ng Converge, nagkaroon sila ng guts para kunin ng very own Pampanga talent at ngayon nasa mga practices na. Ayon sa Titan Ultra, wala na rin daw silang magagawa dahil ito ang gusto ni Calvin. Sa puntong to, nagmukhang farm team na tuloy ang Titan Ultra dahil mabilis silang nilayasan ng mga bigating players. Kahit naman na walang offers ang Converge sa Titan Ultra, si Calvin lang naman ang kusang umalis. Pwera na lang kung mismo ang Converge ang lumapit para kunin siya. Pero kapag naulit ito at Converge na mismo ang gagalaw, napakahalata na ng Titan ay magiging tuta pa rin ang Converge. Kung ano ang gusto ay pwedeng makuha. Kagaya na nangyari dito sa mga trades na ginagawa nila sa ibang teams, ang NLEX napakagat na rin sa kanila at nasandalan nila si Paulie. As long as may Kapampangan connection, panigurado kukunin talaga yan ni Gov Delta dahil naniniwala siya na maraming Kapampangan na magagaling sa PBA at halos sila lahat ay nasa iisang bubong na. Pero kahit kailan naman, hindi magiging farm team ng Converge ang NLEX na hindi isang independent team. Ang Phoenix naman ang nasa listahan umano ngayon na kumukonekta sa spacing ng Converge. Ayon sa isang PBA insider na ititrade daw ng Phoenix coach na si Charles Tew, si James Kwekoteye para kay Tony Inot. Si Inot ang 32nd pick ng Converge at gaya ni Pineda, nangungulekta dun to ng mga kadugo niya mula sa St. Benilde. Alam raw ni Tew ang capabilities ni Inot dahil siya ang tumatayong lead guard nito sa season 100 ng NCAA Finals. Si James Kwekoteye na naman kinuha ng Converge upang magkaroon ulit ng panibagong trade assets na sinasama sa trade package bilang isa din sa mga taktika at kaplanuhan ng Converge ang magkaroon ng plan B upang tipunin yung mga hindi gagamitin tapos ititrade naman pala. Ang mga teams na gaya ng Titan at Phoenix tanging sa Converge lumalapit kasi ang Converge ngayon nagiging first option nila sa scouting. Marami din kasi silang quality at role players. Kumbaga mataas ng credibility ng Converge na isa na sila sa mga malalakas na team ngayon lalo na nakukuha nilang players na gusto. At dahil nga dyan, namumukhang farm team talaga sila ng Converge. Sa palagay ko, kapag nalaman to na ibang team managers, siguradong di naman sila papayag sa bagay na yan. Pero kayo mga kuys, posible ba na farm team na Converge ang Titan at Phoenix? Junmar Fajardo may sinabi pagkatapos mapag-alaman na nag-ensayo na si Ball sa TNT at halos wala pa tong mintis sa 3 at 4 point area. Ayon kay Junmar Fajardo, tiyak na isa siya sa mga mahihirapan sa pagbabantay kay Ball dahil sa pagiging shooter nito. Si Ball ay dominant sa paint at beyond the arc, kahit saan kayang pumukol especially in the paint, kaya masasabi mo na lamang talaga yung team na may mas matangkad pa kaysa kay Abay, tapos scorer masyado. Kapansin-pansin din na sa ensayo niya yon para hindi pa talaga niya binigay yung kahit 50% na lakas niya. Hindi naman sa pang-hype pero 40% pa lang ata yun. Ang sabi mismo ni Ball na hindi pa raw siya 100% condition. Kaya nagsimula siya mag-ensayo para maging kondisyon. Maraming nakakita sa practice niya ngayon kung gaano siya ka-athletic. At sabi pa ng ilang analyst, nag-iiba si Ball sa regular games kasi mas nagiging unstoppable. Tsaka kudos nga pala sa TNT sa pagkuha nila kay Ball nang dahil kasi sa kanya nanumbalik ang dating ratings ng PBA. Lalo na siguro ang TNT na maglalaro. Sa tulong ni Ball, nabuhayan ng mga manonood na manood ng live at live stream. Ang inaabangan ng mga tao ngayon, Justin Brownlee versus Ball, Junmar versus Ball at Kai Soto versus Ball. Si Ball isang napaka-humble na import, hindi binigyan ng chance na makabalik sa NBA pero baka sa pamamagitan nito at pang-hype ng mga tao, baka magkaroon siya ng another shot sa ibang NBA teams. Ano kaya ang magiging kahinatnan ng ibang teams at ng kanilang mga imports kapag nakakabanggaan na nila si Ball?